Guys, good day and welcome back sa channel natin. Sa linggo na naman nakalipas, dito ulit tayo sa ating kubo. Bali ngayon, gagawin natin, magwa-wiring tayo. Mawiringan natin itong ating ginagawang kitchen. Ayan. Kung nung nakaraan is nagabang lang tayo mga PVC junction box. Ngayon papakita ko sa inyo yung actual na pagwa-wiring tsaka yung mga gagamitin natin na wire. Bali dito, ilaw tsaka outlet lang yung wa-wiring natin. Yung mga SPO, may SPO din kasi gawa ng bala kong maglagay doon ng yung aircon kasi dito, kakaroon dito ng split type aircon sa area na to. Yung pilalagay yung indoor unit. Ngayon yung mga wire natin na gagamitin, lahat yan number 12 tsaka 14 lang. Ayan. Lahat tayong gagamitin na na number 10 kasi kahit SPO, ilaw, outlet, yun, yung wire na yung gagamitin lang natin. Kasi sa outlet, number 12, sa ilaw is number 14 na yun. Tapos, pakita sa inyo. Ito yung wire. Yan, number 12, black tsaka white. Bakit black tsaka white? Meron sa akin kasing nagsabi bakit kailangan ko pang i-color code. Wala naman daw polarity yung yung ating linya. Kumbaga wala ng positive negative. Kaya po kino-color code. Una-una nasa PEC. Kailangan ang color code yung white is neutral, then yung black is live. Ngayon dito line to line, baba yung line 1 tsaka line 2. Alam ko kung ano yung tumakbo sa switch tsaka sa ilaw. Halimbawa line 1 pumunta sa switch, tapos yung line 2 diretso sa ilaw. Kumbaga pag nag-troubleshoot tayo, napakalaking alwan kapag alam nyo kung ano yung tumakbo sa switch, kasi laking bagay pag naka-color code. Ito pa yung wire natin, kulay green naman. Nagamit ng kulay green na ito. Para saan to? Para sa ground. Kasi ang ground is napaka-importante o napakalaking bagay ng ground sa linya ng ating kuryente, lalong-lalo na sa outlet. Kasi sa mga appliances or kalimitan ng appliances na nabibili natin is may ground. Lang ini-ignore, like washing machine, siya hindi kinakabit, or yung ref, nakikita ko doon sa likod, hindi kinakabit sa ground kasi napaka napaka-safe. Kumbaga para sa inyong kaligtasan din. At the same time, mapoprotektahan din yung outlet, yung appliances. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng wiring ko dito is merong ground. Ayan, makita nyo sa outlet nito. Ito, abang outlet ko. Ayan o. Ito yung neutral. Ito yung live, yung pula. Tapos yung green is yung ground. Kumbaga kahit tenga or matagal kong gawin, alam ko kung alin yung wire. Kahit ito tayo line test kung alin yung neutral, live, tsaka ground. Pero di sa amin line to line, ito yung lagi kong ginagawang line 2. Line 1 tas line 2. Yan. Tapos pakita ko sa inyo paano magka-wiring ito. Tapos yung tatlong ilaw, number 14 nga pala yung gagamit yan sa ilaw. Ilaw, tapos sa mga switch, tsaka yung outlet natin. Pakita sa inyo pa mag-wiring ito, guys. Ngayon, napakabilis ito kasi naglagay na tayo ng mga box. Ayan, una ko muna nilalagyan ng wire. Itong papunta dito sa baba, yung sa switch. Ayan, bali ilalagay ko dyan 6 na wire. 2 traveler kasi may 3-way dyan, galing sa center light natin. Tapos isang sa switch dito sa canopy. Ayan, bali na 3 na. Tapos isang doon saan natin sa pin light, yung 4 na sulok. Ayan, bali pa 4. Tapos pa 5 yung dito wall lamp dito sa entrance itong pinto. Ayan, may wall lamp dito. Ayan, yung 2 yan, kaka wall lamp dyan. Ayan, bali 5 na. Tapos yung isa, siya yung live natin, or yung galing sa breaker. Siya yung magpa-power doon sa switch natin. Kumbaga lahat ng ilaw pag nag-switch natin, doon kukuha ng line 1. Ayan, lagyan ko muna ng wire yung ating flexible pababa. Yun o, makita nyo, hindi tayo nahirapan magpasok ng wire dito sa flexible. Kaya at sabihin natin na flexible loss yan, basta okay yung pagkaka-layout natin ng PVC or ng flexible loss, hindi kayo mahirapan maglagay ng wire. Yan.
Yan na ito. Ito yung traveler natin. Pinagsama ko lang siya. Kasi, para alam natin yung traveler. Yung katugtong nitong traveler to, dun diretso. Yun. Yung magiging 3 gang yun. Ito, 4 gang yung mangyayari. Meron na nga pala ngayon nabibili na 4 gang. Kung dati is hanggang 3 gang lang, lalo na sa smart suites, yung mga smart suites, ano yan, may 4 gang na yan. Yung nabibili ng 4 gang ngayon, kaya baka magtaka bakit naka 4 gang ako. Kasi, like dito, ito lang yung magiging spacing ng wall nya. Makikita nyo, ito lang. Siyempre, pagka naglagay akong switch dito, mas gusto ko is isa na lang. Kaysa merong isa dito, tapos meron sa baba or sa taas. Isa na lang dito na 4 gang. Ayan. Bakit 4 gang? Yun nga, yung isang 3-way na ito. Traveler nya. Tapos isang ilaw. Bali, 3 ilaw. Canopy. Sa wall. Tsaka itong itong pin light natin. Sa dyan. Sa doon. Sa doon. Tsaka doon. Ayan. Then, next naman natin. Ito, papunta doon, 2 wire lang. Bali 3 yung ground. Papunta dyan ng wire lang yung pin light na yan. Yun lang, isang line to na dyan yung pupunta. Tapos yung return, then yung ground. Yun, okay na, 3 na yun. Ayun, is yung green sa ground, yung white sa line 2, yung black is yung return. Yung return na yun, diretso pababa dito sa switch natin, pero may kasama pa yan. 3 pa may kasama yan. Maglalagay tayo isa pa pin light doon. Kaya ito naman yung lalagyan natin ng wiring. Yung papuntang yan, bali yung dadaan naman dyan 4. Bakit 4? Isang line 1, line 2, tsaka yung return itong pin light na to, tsaka yung return itong natin, itong canopy. Yan. Kaya yung isa pang line 1, doon naman tatakbo yun, diretso yun doon pababa. Ayun, may switch tayo doon kasi magkakaroon tayo ng ilaw dito sa hagdan. Sa bawat step niya magkakaroon ng ilaw yan. Baga, every step meron siyang string light. Yun. Pakita ko rin yung video nun kung paano mag-abang tsaka mag-layout nun, guys. Yun. Pero sa ngayon, yun muna, switch doon. Yun, tatakbo yun doon. Nga pala, yung PVC yun, diretso yun doon. Tapos, nung tayo mag-on. Tapos may isa pa palang ilaw dun eh. Kaya may line 1 and line 2 tayo. Yun, yun ang munang wire dun. Tapos mamaya pakita ko pa paano i-splice yung mga yan. Alam nga pala guys, anim pala yung dadaan na wire dun. Kasi, line 1, line 2. Yan. Yun naman yung number 12. Line 1, line 2. Then, ground, itong green. Tapos ito, yung wall lamp. Tapos sa canopy lights. Tapos, itong pin light. Nga pala yan, mga nakaparallel. Kaya kung meron tayong linya doon, meron din tatakbo pupunta doon yung return natin. Kumbaga nakaparallel kasi yung bawat ilaw. Gaya nito, may wall lamp dito. Yung wall lamp na to nakaparallel dito sa wall lamp dito. Kaya yung wire nito dadaan pa dyan, aakyat, then bababa naman papunta dito. Yun, kaya ito yun naging anim nga pala. Yun, kaya nagdagdag tayo ng wire kasi nakaparallel siya. Kumbaga pagbukas ng ilaw nito, itong wall lamp na to sabay, itong mga pin light na to sabay, tapos yung 2 ilaw doon sa canopy dito sa labas sabay din. Ayan. Kumbaga may kanya-kanya silang switch naman, pero yung wall lamp sabay, yung 2 wall lamp, yung 4 na pin light sabay-sabay, tsaka yung canopy. Ayan. Kumbaga sabay-sabay yung bawat ilaw na yan. Yan, dinalagyan ko na to. Ang isusunod ko naman ito. Yan. Bakit ito isusunod ko? Kasi para itong mga wire na dito sa loob ng junction box na to, kompleto na, ma-splice ko na siya. Ganun yung ginagawa ko para hindi ako malito. Kumbaga, pagkalinya ko, splice din, diretso dito, splice. Lahat naman yan may mga marking, kaya hindi kayo malilito kung alin yung line 1, line 2, alin yung return nitong pin light, alin yung return ng or mas maganda, ganito yung gawin nyo. Kagaya ng ginagawa ko. Kayo ng wire, may color code. Yung line 1 is kulay white, then line 2 kulay black, ganun. Tapos green is ground, tapos yellow return, traveler yellow, black is return, tapos yung blue another return ulit. Ayan, ganyan gawin nyo para hindi kayo malito. Or kung wala naman kayong budget, let's say kulay black lahat ng wire, lagyan nyo ng marking. May mga video tayo kung paano yung ginagawa kong marking, like ganito. Lagay tayo ng marking, tatandaan natin yung isang wire. Then pakita ko may wire dito. Ito yung wire na to.
kailangan kung may marking dito, dapat kung yung marking ito, same dito sa kabilang dulo. Para hindi kayo malilito kung alin yung wire na ginagamit, yung kadugtong nito pagdating doon sa kabilang PVC o doon sa kabilang junction box. So naman, ang dadaan naman nga pala dito, bale 5. Bakit 5? Line 1, line 2, tapos dalawa yung traveler. Kasi yung 3-way switch na yan, dan yan dadaan, papunta dun, diretso dun, tapos baba dito, another switch. Tapos yung isa is yung return naman nito. Yung pin light na yan, diretso dun, tatakbo dun kasi may pin light. 4 nga yan, diba? Another pin light dun. Magkakaano yan? Magkakasama yung 4 na yan. Yung return nun. Kumbaga pag binuo yung switch, yung 4 na pin light magkakasabay. Yun maglalagay natin. Bale, 5. Pala yan. Halimbawa, ang wire nyo is magkakulay like nito or same ng kulay do sa ibang wire. Ito kasi yung traveler natin. Gagawa ko sa traveler. Pigsasama ko siya. Nilalagyan ko ng electrical tape. Ito yung kabilang dulo niya. Nilalagyan ko din ng electrical tape. Ayan o. Kumbaga, hindi ko na siya tatanggalin kahit i-splice ko. Para alam ko kung alin yung traveler. Ba, nag-troubleshoot ako. Alam ko bakit magkasama itong dalawa. Kasi ito, traveler. Dito sa 3-way switch natin. Ito. Ayan. Oh, sorry. Ayan. 6 pala yung dadaan dito. Lagi ko na nalilimutan banggitin itong ground kasi line 1 or line 1, line 2, traveler, ground. Then itong isa, yan ito. Itong isang to is yung return ng ating pin light. Yan. Kaya 6 yung dadaan dito guys. After ko nito, pakita sa inyo paano natin i-splice naman doon. Natin ay pasok natin dun sa kabilang junction box na walang kahirap-hirap. Ika nga, sabi nga ni Baby Uno, easy peasy. Ano na? Ala? Yeah. Ano yun? Easy peasy. Oh, easy peasy. Ayun. Ayan. Pwede natin splice yun kasi kompleto na yung wire doon. May marking naman tayo kaya hindi tayo malilito kung alin yun sa pin light. Line 1, line 2. Yan. Splice natin yun para malagyan natin ng cover din. After nito, focus naman tayo dito, papunta doon. Yan, splice, dire-diretso. Baga matapos natin itong side na to. Then, susunod naman, papunta naman dito. Yan. Medyo, hindi siya ganun kalaki pero maraming ilaw. Kumbaga, komplikado yung ilaw niya. Kaya, pinapakita ko sa inyo kung paano mag-wiring ng ganyan. Yan, na-splice na natin to. Itong ating kay pin light. Yan, susunod naman natin itong si wall lamp. Yung pa rin, ano pa rin, itong ating return. Yan. Strip lang natin galing itong ating wire stripper. Yan. Ito nga palang wire stripper na to. Napapalitan to ng blade. Yan. Yung blade niya napapalitan yan. Wow, mapurol na. Available yan kay Tool Express by order. Na ano din yan, na papalitan din or available din, may nabibili din. Yan. Kaya huwag kayong mag-worry kung mabungi or pumurol na. Yan. Yan o. Tapos pag mag-splice kayo, mag-splice kayo nito, make sure nyo na maigpit. Kasi pag hindi siya maigpit, pwede siyang mag-loose connection. Halimbawa, nagtataka kayo bakit nakurap yung ilaw or namamatay yung ilaw ko kasi yung pala pagkaka-splice natin dito napakaluwag. Yan, minsan pagmumulan pa din ang sunog yung kasi nag-spark ito kumbaga napakadelikado. Kaya mas maganda higpitan nyo rin yung pagkaka-splice nyo nito or pagkaka pulupot ng dalawang copper pagkaka-splice nyo. Yan. Tapos din nagte-tape kayo. Sa pa nga pala, pag nag-tape kayo, diretso yung ganyan, bebend nyo itong dulo. Itong dulong to, bebend nyo. Diretso, ikot ulit. Ayan. Bakit? Kahit kasi bined nyo yung copper natin at hindi nyo bined itong dulo ng electrical tape, tendency niya
pwede pa rin may copper na nakalabas dito, which is hindi safe or delikado siya. Kasi syempre, pagka itong return, in-on nyo na yung switch, may current na rin yan. Yung line 1 natin, dyan dadaan, papunta dun sa load natin or dun sa ating ilaw. Kaya yan, binebend natin or iniiwasan din natin. May lumabas na copper dito sa dulo, pagkaka-tape natin. Ayan. Then, sunod ulit natin. Return ulit. Daming return. Kasi, yung daming ilaw eh. Ito. Ayan. Itong isang to. Ayan. Strip ulit natin siya. Lang, medyo kailangan nyo lang ng pasensya. Mababang pasensya. Lalo na pag sobrang daming wire. Napakadaming ilaw. Yun, merong minsan pag-splice ako, lalo pag sa square box. Minsan, kalahating oras. Totoo, kalahating oras bago ko matapos yung splice ko. Ayan. Splice natin. Higpitan lang natin. Tapos ang kagandahan nga pala, doon sa wire stripper, hindi nagkakaroon ng tama or nagkakagasgas yung natin. Itong ating copper. Minsan kasi pagka nagkagasgas or nagkalamat or nalamatan na siya, minsan hindi nyo napapansin naputol na pala yung copper natin, lalo na kapag solid. Ayan. Pag solid, minsan naputol na, tatakay na wala yung connection, hindi na ilaw yung ilaw, na-check nyo lahat, okay naman yung switch, okay yung receptacle, pala hindi niya naputol yung pagkaka-splice. Yan. Kaya iwasan nyo rin na ma-stress yung copper or mabend, minsan nakapuputol din yun eh. Yan. Kasi nga copper siya, medyo hindi naman siya ganun ka tibay din. Tibay siya pero hindi siya say pagka nagkaroon ng lamat, napuputol talaga. And next natin yung traveler. Itong traveler galing sa switch papunta naman dito. Ayan. Kasi ito, kaya naka-traveler tayo, may 3-way switch to. Yung ating center light dun sa is naka 3-way switch. Kumbaga, dalawa yung access ng switch niya na pwedeng buhayin. Ayan. Ayan, may mga video tayo kung paano magawa ng 3-way switch, 4-way switch. Ayan. Check nyo lang. Pero gagawa po ito ng video kasi minsan, lalo na pag matagal ko nang na-upload, kailangan nyo pang hanapin kasi sobrang dami na rin ng video natin. May mga nagre-request na gumawa ng bagong video. Doon sa mga natin sa comment section. Kaya pagka comment lang kayo doon sa mga nais nyo ipagawa ng video, gagawin natin guys. Ayan. Tsaka yun nga pala mga minsan kasi hindi ko na babasa. Mas maganda mag-comment kayo lagi sa YouTube para kasi natatabunan minsan eh. Bawa nakapag-comment at merong ibang nag-comment hanggang sa dumami na doon sa comment section. Hindi ko napapansin minsan. Ayan. Ito. Ayan. Itong traveler na to papunta dun sa kabilang 3-way switch. Meron nga rin pala akong ginawa dyan na 4-way switch dito sa kubo na to. Yung wiring yung pakita ko sa inyo kung paano yung pagwa-wiring ng 4-way switch. Ayan. Para may idea din kayo ba, maka-encounter kayo ng gano'n or siya magawa sa bahay niya, mag-DIY, kaya niyong gumawa ng 4-way switch. Ayan. Ayan. Tapos yun, kasi meron pa rin tayong subscriber na tatanong kung ako daw gumagawa dito mag-isa. Ako lang po itong mga electrical channel. Pag kailangan ko ng katulong, kumukuha ko like maghahalo simento, pag ako magpapalikada or magtataas itong mga bakal kung kailangan ko tulong, kumukuha ko. Pero sige babe, kasi nag-request siya, nag-videohan ko naman. Kaya sige babe, videohan ko na kung habang ginagawa itong kubo o paano gawin. Kasi minsan doon nakapag-video gawa ng, let's say, di ba nga, tuwing linggo ko nakakagawa dito, mas more on tuwing linggo, kasi lagi may gawa. Tapos lalayo pa. Kaya minsan nasa isip ko matapos na agad or mapagawa. Kaya hindi na ako nakapag-video. Ayan, next natin is yung ating line 1. Ayan. At yung line 1, yun yung papunta dito sa natin, sa switch natin. Ayan. Ito muna.
ginawa kong line 1 natin is yung kulay black. Kaya ang line 2 natin in yung white, ito yung mga papunta sa receptacle or sa load natin. Yan, line 1 galing sa breaker na to sa supply. Ito yung magsusupply galing dito, ito papunta dito, supply nya din ito sa switch. Yan. Tapos yun, banggit ko nga, susunod ko na yung video natin para lang makita nyo yung video nitong ating kubo, paano gawin para may idea kayo. Kaya lahat ng paano yung pag-welding ko, yung pag-asinta, pag-talikada, ayan. Pa natin tong line 1 natin, wala na kasing kasama to, kalimitan line 1, takbo lang sa switch. Kaya lang ito nagkaroon kasi napakita ko sa inyo kanina, dun sa hagdan ay meron tayong switch, kaya meron siyang line 1 doon. Lagyan natin dito. Asya pa naman. Lagyan natin ng cover mamaya. Itong line 2. Ito itong line 2. Pupunta din sa ilaw. Yan. Yung line 1 tsaka line 2, number 12 nga pa rin ginamit ko. Yan. Bakit? Kasi siya yung pinaka, kumbaga magsisilbing feeder line. Lahat ng load nakakonect na dito. Lahat na sa line 2. Lahat ng bumbilya tatakbo na, dadaan na doon. Ang 14 lang kalimitan kong ginagamit or pinagagamitan, isa lang sa return lang. Bakit? Kasi kalimitan na return, isang load lang ang dinadala niya, isang ilaw lang, isang, dalawa, tatlo, yun. Pero ito kasi itong line 1, line 2, itong feeder lang, kaya 12, lahat yan ng load dadalhin yan or ikakarga dyan, lahat ng bumbilya mo, yun, ilaw mo, lahat yan ang connect. Kaya number 12 yun na kung nyo kung ako yung masusunod, yun na ang gawin nyo. Kasi kung lahat 14, nyo magdagdag kayo ng load in the future kasi naman ang load ng bahay hindi pababa, pataas. Kasi in the long run or habang tumatagal, ang isang household padagdag na appliances, nagpapakabit ng extra ng ilaw, lalo na pag papasko, papadagdag ng mga Christmas light. Mas maganda number 12 na para hindi kayo ma-overload or yung ating wire ma-compromise. Safe, unang-una safe, pangalawa sabihin natin mas mahal pero mas makakatipid pa rin kayo kasi maraming benefits. Yan. Yun na, okay na yung ating connection dito sa junction box na to. Pwede na natin tong lagyan ng cover. Yun, place natin yon, susudyaman to. Sa ngayon yun na lang muna kasi medyo haba yung video natin. Gawan ko ng part 2, susud naman dito ay pagtatap nung papunta naman sa breaker yung gagawin ko, tsaka sa mga switch, pagkakabit ng mga switch. Ayan, paano mag-wiring, mag-tap at mag-splice, mga technique na pag-wiring guys. Yan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe guys and God bless po.